sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magandang araw sa inyo mga kapatid. It's so good to see everyone. Sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon. Sumainyo ang kanyang kapayapaan. Sumainyo ang bagong sigla ng Diyos kataas-taasan. Matthew 18:21-22. Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, when someone won't stop doing wrong to me, how many times must I forgive them? 7 times?" Jesus answered, "I tell you, you must forgive them more than 7 times. You must continue to forgive them even they do wrong to you 77 times." So sabi ni Peter, "Lord, paano po pagka meron talagang ayaw tumigil? Paulit-ulit na akong sinasaktan at ginagawa ng mali ng isang tao. Ilang beses ko po papatawarin? 7 times?" At hindi lang siya numerical representation, yung tanong ni Peter. Ang ibig sabihin kasi ni Peter dito sa 7 times na to ay sagad na po ba yun? Maraming beses na ba? At ang sabi ni Jesus, naku, hindi lang ganyan dapat yan. Dapat 77 times. And yung sagot ni Jesus, hindi lang din yun numerical representation. Sabi niya, isagad mo pa. I-unli mo pa. Sabi pa nga ganun. So, go and forgive. That's the main message of Jesus. Forgiveness is a decision. Forgiveness is an action. It is a delicate process, kung tutuusin. We need to carefully consider and understand why we need to forgive. And this is our reflection for this morning sa ating mensahe na pinamagatan natin, The Fine Point of Forgiveness. Forgiveness is easy when we are talking about petty quarrels. It is easy when we are talking about unimportant issues. But when it comes to things that are really important to us, when it comes to things that really hurt us, yung mga malapit na bagay sa atin na masakit sa puso pag nasasalang, ang hirap pag-usapan ng forgiveness. It's easier, actually, it feels right to get even. Yung mas madali at parang mas tama na gantihan. Kasi nga, importante yung bagay na ito. But this is the time, this is the moment when forgiveness is even more important, when it really matters. Forgiveness is part of the blessing we received from God. Bahagi yan ng napakarami ng blessing na ibinigay sa atin ng Diyos. At hindi lang yon. Forgiveness is also God's way of bringing more blessedness into our lives. As we forgive, positive energy moves in us. As we forgive, we absorb and radiate light. As we forgive, we expel the darkness inside our hearts. When we don't forgive, God's Spirit is hindered from touching our hearts. Kaya importante ang forgiveness. Mark 11:25-26, sabi ng Panginoong Hesus, "When you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Because we only experience forgiveness as we give it away. Hindi pwedeng humihingi ka ng forgiveness, tapos ikaw hindi ka nagpo-forgive. Kasi paano mo mararanasan yung forgiveness kung meron pang galit sa puso mo? So the real experience of forgiveness is as we give forgiveness away. Forgiveness is God's blessing. Forgiveness leads to greater blessedness. There is favor in forgiveness. There is favor in forgiveness. At ano yung mga favor na yun? Ano yung mga blessing na yun na tinatanggap natin when we forgive? Forgiveness detoxifies. In this era of science, we should no longer be surprised by how our spiritual condition affects our health. Sa panahon ngayon ng science, hindi na kataka-taka na hindi na pinag-uusapan na may epekto pala sa ating katawan yung mga spiritual experience natin. Di ba pag nagagalit ka, hina-high blood ka. Sabi nga nila, tumataas ang high blood. Di ba? High blood na nga, tumataas pa. Pag nagagalit ka, nagpapalpitate. Di ba? May epekto yun. Pag may takot, nanginginig, hindi makatulog, nag-hyperacidity, sumasakit ang ulo.
'Di ba katakataka pa ba na yung mga karanasan na yon merong connection sa ating spiritual experience, sa ating mental and heart condition? May dugtong yon because we are a whole being and part of our being, we are created spiritually. Kaya yung kondisyon ng ating spirit may kinalaman sa katawan yon. And this is where forgiveness matters because forgiveness detoxifies. Yung mga toxins na naiipon sa katawan because of hate, because of anger, resentment, frustrations, natatanggal yon when we forgive. Kapag mayroon tayong galit, sama ng loob, may epekto yan sa ating katawan. Remove the toxins through forgiveness. Remove the toxins by letting go. Remove the toxins by moving on, by moving forward. Forgiveness does not make us forget the pain, but it makes us conscious that what is done is done. Kung tapos na, forgive. Forgiveness brings healing. Kailangan makita natin yon. And di lang spiritual healing kasi nga iisang katawan yan iisang pagkatao yan. Forgiveness brings healing even to the body. Kaya minsan nga hindi ka makatulog. 'Di ba yung parang ang higpit-higpit lagi ng jawline mo. Hindi ka naman nagpapa-facelift. Pero ang higpit-higpit kasi nga may galit. Merong frustration na hindi pa nare-release. Kailangan i-release yung mga toxins na dala nun. And forgiveness again, it brings healing to the mind, to the spirit, and to the body. James chapter 5 verse 16. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Nagdadala ng kagalingan ang pagpapatawad, ang pagbibigay ng tawad at paghanap ng pagpapatawad. Confess to release forgiveness and healing, ha? Yun yung tinutukoy sa verse na ito. Ngayon, yung pagsiwalat ng totoo, lalo na kung matagal na naman palang nangyari, kung yung pagsiwalat ng totoo na yun ay lalong makakasakit sa mga tao, manahimik ka na lang. Humanap ka na lang ng pagsorry, ng pagpapatawad sa ibang paraan. Kasi mayroong mga bagay na tapos na pala, sa kagustuhan na maling interpretation ng verse na ito, i-confess, naalala mo yung nabasag na vase doon sa family reunion natin, tapos nag-away-away yung buong pamilya, nag-iwahiwalay, ako yung nakabasag nun eh. So, 10 years ago, so gusto kang patayin ngayon ng lahat. Tahimik na kasi yung lahat, 10 years ago na pala, nag-confess ka pa. Manahimik ka na lang. Maghanap ka na lang ng ibang paraan to say sorry, to dispense forgiveness. Maraming paraan. Do not confess if it will bring more hurt and pain. Bumawi ka na lang sa ibang paraan. Pwede ka pa rin mag-release ng forgiveness, mag-seek ng forgiveness in other ways. But the essence of forgiveness is there. So, ang isang favor of forgiveness, forgiveness detoxifies. Ano pa? Forgiveness is a mark of wisdom. Yun yung isang favor of forgiveness. Gusto mo magpaka-wise? Be forgiving. Forgiveness is a mark of wisdom. Ang pagiging mapagpatawad ay nangangahulugan na hindi ka patol ng patol sa kung ano-anong bagay. Yun yung ibig sabihin ng forgiveness. Kasi ang dami-daming mga bagay na pinapatulan natin, maliit lang pala. So as a sign, as a mark of wisdom, be forgiving. Huwag patol ng patol sa kung ano-anong bagay. Maraming problema at ang pangiinis na hindi na dapat pala bigyan ng atensyon, pinapatulan. So, huwag patol ng patol. Be forgiving. There are people and situations na kung papatulan, it will only cause more harm than good. Kaya, patawarin mo na lang. Huwag mo nang patulan yan. Sometimes, the best thing to do in a harmful, even hurtful situation is to walk away. Lumayo ka na lang. Huwag mo na lang pansinin. Noong unang panahon, naalala niyo yung kwento ni Esther. Esther, the queen of ancient Israel in the Old Testament. Noong unang panahon, noong time ni Esther as a queen, merong isang high-ranking official. Siya ay mataas na official, all the nobleman is second to him, and he, itong tao na ito, he is only second to the emperor. His name is Haman. Inappoint siya ng emperor na ikaw ang susunod na pinakamataas sa akin, lahat babaw sa'yo. Isang araw, in that declaration, sabi, lahat magbow kay Haman. Lahat nagbow,
Maliban sa isang tao, si Mordecai. Itong si Haman, ang dami-dami niya sanang blessing. Ang dami-dami na niyang power, authority, richness, and influence. Hindi niya ma-enjoy. Kasi pikon na pikon siya kay Mordecai. At kung susundan niyo yung istorya, nag-backfire sa kanya. Lahat ng blessing niya napawalang bisa, nawalan ng saysay kasi hindi niya mapatawad yung isang tao. Si Mordecai. Kung di na lang niya sana pinansin yung isang tao na ayaw magbow, ang saya-saya sana. Ganun. And also, ang flip side naman ng kwento, huwag ka naman mapang-inis. Baka ikaw si Mordecai na lahat naman kasi nagbow, siya lang hindi. Diba isipin mo yon, yung ikaw naman kasi, yung palaaway ka rin eh. Para kang mantsa sa lipunan. Lahat okay, ikaw lang yung kontra. Huwag ka rin naman ganun. But the point of our reflection in our discussion, merong mga tao na wag mo na lang pansinin. Yung isang tao lang naman siya. Pero dahil nakakainis siya, minsan it's tempting na hindi ko siya papatawarin. Tatandaan ko tong araw na ito na ginawa niya. And because of that kind of attitude, ang daming blessing na namimiss. Ang saya-saya sana nung araw, hindi mo ma-enjoy. Ang sarap-sarap nung kinakain mo, hindi mo malasahan ng gusto kasi naiisip mo yung tao. Diba? Pagka ganon, just forgive. Forgiveness is a mark of wisdom. Huwag patol ng patol, lalo na sa mga maliliit na bagay. Proverbs 26 verse 4, don't make a fool of yourself by answering a fool. Huwag kang patol ng patol sa mga fool. You are just making a fool of yourself. Ang pumatol sa tanga ay be wise. Be forgiving. Okay? O tama na yun, parang okay na tayo. Closing prayer na. Huwag mo na siyang tignan sa pagpapakabanal. Forgiveness is wisdom. Magpaka-wise ka, be forgiving. Ano pang favor in forgiveness? Forgiveness is good leadership. Forgiveness is good leadership. Forgiveness takes on a new form for those who have high accountability. Alam niyo ba yung lawak ng forgiveness na yan? Sa lawak ng application niya, nag-iiba ang itsura niyan, lalo na pagka dun sa mga taong may katungkulan. Pero it's still the same principle, forgiveness. When a person is in a position of leadership, he or she has to ensure order to such a point that when they need to impose punishment, they have to do it. May kinalaman pa rin ang forgiveness doon. Akala ng iba, di ba dapat, boss, umabsent ako kahapon, kakaltasan niyo ako ng sweldo. Di ba dapat forgiving, Christian tayo? Teka lang, hindi ganun yun. Leaders need to take offenses according to their duty and not personally. Oo, forgiveness, I forgive you as a person. Walang personalan. Pero I need to dispense order, I need to assure order as a leader of a company, as an organization, kasi kasama yun sa duty niya. Proverbs 20 verse 8, a king sits on his throne to judge. Kasi yun ang role niya eh. He gets rid of all evil when he sees it. Kasi yun ang role niya. In the same way, a leader or a person of great influence should be ready to forgive. Leaders should perform their mandate and forgive as a fellow human being. So, ikaw, person of influence ka, leader ka, hari ka, or may position ka sa isang organisasyon or kumpanya, o barangay, o pamahalaan, perform your duty. Pag merong nakagawa ng offense, you need to dispense justice and order, pero you forgive as a person. Kaya nga in that sense, may sinasabi nga na, we forgive but we do not forget. No, I forgive you. Talaga po, hindi na po ako mapaparusahan. Teka lang. Hindi ibig sabihin na forget ko na yung offense. Kasi kailangan pa rin na mailagay ang lahat sa order. I forgive you as a person, as a fellow human being, pero doon sa offense mo na nagnakaw ka, nakasagasa ka, nakapatay ka, tuloy yan. Dapat meron pa ring justice dyan. At importanteng nakikita yun ng leader. Kasi ang leader, hindi niya pwedeng personalin ang lahat ng nakaka-offend sa kanya. Kung leader ka, for sure maraming makaka-offend sa'yo.
Sa laki ng hinahawakan mo, sa dami mong iniintindi, meron at merong makaka-offend sa'yo. Kung pe-personalin mo lahat yan, ikaw ang talo. Pumapasok ngayon yung principle of forgiveness. Forgive them, but do your duty. Do your duty, but forgive them. Hindi pwede sa leader ang minamasama ang lahat ng bagay. Bibigat ang puso niya sa dami niyang iniintindi. A leader's unforgiving heart cast a shadow of suffering upon the people. Maapektuhan ng mga taong pinangungunahan niya. Hindi pwedeng personalin ng offense, pero kailangan gawin ng duty. Kaya, pag merong offense, okay, do your duty, but forgive. Pawalan mo yung galit na yon. Mas malaki ang power, mas malaki dapat ang capacity to forgive, to tolerate, and even bless others. Kasi ikaw ang talo, ikaw ang maapektuhan as a leader. Pansinin nyo yung usapin ng forgiveness. Ang akala ng marami, ang iniisip ng marami pagka pinag-uusapan yung forgiveness, ang panalo lagi yung binibigyan ng forgiveness. Pero dun sa pananaw ni Jesus, ang talagang concern ni Jesus ay yung taong nagbibigay ng forgiveness. Not necessarily yung tumatanggap. Bahala sila kung tanggapin nila yung forgiveness, pansinin ko nila o hindi. Ang importante para kay Jesus, sabi niya kay Peter, ikaw Peter, basta ikaw walang bigat sa puso mo, pawalan mo na lahat ng mga nakaka-offend sa'yo. 70 times 7 times man yan. Yun ang sinasabi ni Jesus. And in that sense, another favor of forgiveness attracts peace. Forgiveness attracts peaceful company. You know, anger attracts angry people. Hate attracts hateful people. Kaya nga, di ba sabi nila, misery loves company. Kasi lagi sila magkukumpul-kumpul. May galit ka sa kanya, may galit din ako sa kanya. So mamaya-maya magkakakumpul na silang ganun. Nagmimerienda na sila ng mga galit nila. Yun na yung ulam. Kasi nga, misery loves company. Ngayon, without forgiveness, this is the kind of things that you attract to yourself. Gusto nyo ba ng nega? Gusto nyo ba ng negative things? Kung ayaw nyo, forgive. Para hindi nyo siya ma-attract. Forgiveness is also like a barrier of peace that protects you. Kasi nga, magpukumpul-kumpul yan, magsasama-sama ang mga negative people, at pag ikaw yung naging target nila, kaya si ano, kaya si ganyan, So, lahat ng negative words ibabato sa'yo. But with forgiveness, para kang may force field, a barrier, an invisible barrier protecting you na kahit na anong negative words ang ibato sa'yo, hindi kumakapit, tumatalbog. Kasi nga, you forgive. Pag meron kang naririnig na negative, forgive. Move forward. Let it go. So walang magagawa yung mga ganon. John 16:33, I have told you these things so that in me, sabi ni Jesus, in Him, we may have peace. Sa pamamagitan ng kapayapaan na binibigay ng Panginoong Jesus, we will have peace. Sa pamamagitan ng mga turo na ibinigay niya, and that is, one of them is forgiveness, we will have peace. In this world, sabi pa ni Jesus, you will have trouble. Meron talagang mga ganyan. But take heart. Take heart. Effective lahat ng tinuturo ko sa inyo, including forgiveness, because, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Repel negativity with forgiveness. Pagka mga negative na bagay, huwag nang pansinin. Just move forward. Release blessing pa nga kung tutuusin. Another favor in forgiveness is that forgiveness focuses us on better and more important things. Kung hindi ka nabibigatan sa buhay ng mga kung ano-anong mga pangit na bagay, mas nakakatuon ka ng pansin sa mas mabubuting bagay. At lalo't higit mga kasama, mga kaibigan, lalo't higit sa ating ministry, sa ating pamayanan, dapat walang lugar sa ating pamayanan ang mga samaan ng loob at away. Sayang lang ang energy sa mga ganyan. Kaysa dibdibin at namnamin yung mga yan, naku, forgive. Forgive. Let it go and move forward. Napakarami pang mas importanteng bagay ang kailangang gawin na itinuturo sa atin ng Panginoong Jesus. Ephesians chapter 4, 31 to 32,
Get rid. Get rid. Tapon nyo, alisin nyo sa katawan ninyo. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander. Yung mga away-away na yan, get rid of that. Along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another. Magbigayan ng love, in short. Forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Forgive. Yun ang paraan. That's the way. Kaya nga, mga kasama, kung meron pang nagdadrag, if there's something dragging you, na hindi nakalimutan nyo na rin, bakit nga ba parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko? I-assess nyo, baka may kailangang i-release na forgiveness. No? Ngayon, baka iniisip nyo, wala naman akong kailangang i-forgive. Baka ikaw yung kailangang patawarin. So, isipin mo rin, baka may na-offend ka naman. So, two ways lagi yan eh. Di ba? Ikaw yung humingi ng forgiveness or ikaw yung magbigay ng forgiveness. But one thing is clear, base sa trajectory ng ating usapan, forgiveness brings blessing. Ha? Mga kasama, furthermore, in reflection, do not get even. Let the universe do its balance. Huwag ka nang gumanti. Huwag ka nang bumawi. Huwag ka nang pumatol. Ibabalance at ibabalance din yan ng universe. Kahit pa nga feeling mo, deserve mo talagang gumanti. Kahit isang kutos lang. No? Hihilahin ko lang yung buhok. Parang ganon, hanggang malaglag siya sa highway. Yung isang hila lang. Kahit feeling mo deserve mo yon, wag na. Let it go. Let it go. Walk away. Move forward. The pain you would cause will only encourage revenge. More revenge from the people na nagmamahal doon sa ginantihan mo. Laging ganun yun eh. So hindi siya titigil. Ginantihan mo siya, merong mga nagmamahal din sa tao na yon. Gagantihan ka naman ng mga tao na yon. So may inis ka na naman, gaganti ka na naman. It never stops. It's a trap. Revenge is a trap. Get out of that trap. Let go. Walk away. Wag na lang. Don't get even. Let the universe balance itself. And you know what? Ang isa pang gusto kong i-share sa inyo. Forgive even when people don't apologize. Let me say that again. Forgive even when people don't apologize. Paano ko siya papatawarin? Hindi nga siya nagsusorry. Alam niyo bang pwede kang magpatawad kahit hindi siya humihingi ng sorry? Remember, it's not the recipient, it's the giver ng forgiveness. So kahit di siya mag-sorry, pawalan mo na yung galit mo sa kanya. Kahit hindi siya mag-sorry, pawalan mo yung sama ng loob na kinikimkim mo sa kanya. Hindi naman talaga siya para doon sa nanakit. Ang pagpapatawad ay para doon sa nasaktan. Pawalan mo yung sakit na yun. Also, learn. Learn. Don't forget the lesson. Pagka merong nagawang mali sa'yo, learn from that. Don't forget the lesson. But still, forgive. Still forgive. Basta importante, let go of the pain. Let go of the pain. Let go of the pain kasi hanggat may laman na pain, hindi papasok yung blessedness. Kailangan tanggalin mo yung laman para may pumasok na magandang bagay. Forgive others, mga kasama, and also mga kaibigan, forgive yourself. Kung meron ka mang mga nagawa na mali na dati, na parang hanggang ngayon pasan-pasan mo, forgive yourself from that. Kahit ikaw, kahit ang sarili binibigyan ng pagpapatawad. Forgive circumstances in life. May mga bagay na wala naman talagang may kasalanan, pero masakit sa atin. Bakit hindi kami mayaman? Bakit di ako nakapagtapos ng pag-aaral? Kung maganda lang sana ako, kung mas matangkad lang sana ako. May mga ganon, di ba? Wala naman may kasalanan yan. Bakit sira ang pamilya namin? Mga ganong istorya ba? Sinong sisisihin mo dyan? Kaya nga, forgive the circumstance. Patawarin mo na yung sitwasyon na yun. Nandyan na eh. Let go of the anger and frustration when things don't go your way. Di ako na-promote. Di akong pinili sa promotion. Bakit ako nagkasakit? May ganyang istorya. Wala naman may kasalanan yan. Patawarin mo yung sitwasyon. Let go of the pain again. Let go of the frustration.
then move forward. Mga kaibigan, mga kasama, we have to move past the anger and the frustration and take the next step forward. Why? Kasi ang dami-dami pang mabuting bagay ahead of us na hindi natin ma-enjoy until such a time that we release of the things that drags us in life. Good days are ahead of us. Blessings are ahead each one of us. And we need to reach out to that direction. Kaya kailangan malaya tayo sa mga tampo, galit sa ng loob ng buhay. Forgive. Release forgiveness. Do not let anything stop you from experiencing the blessedness from God. All this we declare together in Jesus' name.